Mga sangkay, isa sa exit dito ni VP Sara Duterte tungkol po dito sa kaso niya sa impeachment court or impeachment trial ngayon mga sangkay dahil po sa patong-patong na mga reklamo. Isa sa exit niya dito ay ang pagre-resign sa pagka-vice president. Kapag nangyari yon, matitigil na po yung impeachment, tapos na. Pero ang advantage niya dyan, makakatakbo siyang presidente ng Pilipinas sa 2028. Since wala na pong magiging judgment dyan eh. Mga sangkay. Ginawa na rin po ito noon ng ilan sa mga na-impeach. Para hindi matuloy, nag-resign. Pero itong si Sara Duterte, ang tanong, magre-resign na nga ba? Since umuusad po ng tuloy-tuloy yung impeachment trial. Nagsalita na po ang Vice President. At ito po yung titingnan po natin ngayon. Alright, sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, alam niyo lang inyong gagawin. Guys, please subscribe our YouTube channel para lagi po kayong updated dito sa ating mga vlog na ina-upload. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ito nga po ang ganap mga sangkay, no? Nagsalita na po itong si VP Sara kung magre-resign ba siya. At ayon po sa kanya, doon sa London po ata ito siya nagsalita. Hindi ako magre-resign. Ito yung matapang na sagot ni Sara Duterte. Hindi daw siya magre-resign. Parang kampante po talaga siya eh. Kasi, ito parang kampante siya sa kanyang legal team. At maliban po doon mga sangkay, kampante din po siya sa kanyang numero na matatakot siguro. Iniisip niya na matatakot itong mga to na tanggalin siya. Kasi mga Pilipino yung mga kalaban niya. Kasi yung kanyang numero sa survey, sobrang layo po talaga. Kahit pa po, mag one-on-one sila ni Lenny, lagpas pa rin po yung panalo niya sa mga survey. Kaya mga sangkay, medyo ang iniisip ko dito, kung ilalaglag nila itong si Sara, medyo delikado yung kanilang political career. At baka pa magkagulo ang Pilipinas, mga sangkay. Pero ito lang naman ang nakita ko din. Alam nyo, kasi yung mga DDS, marami po talaga sila. Ito, aminado po tayo, madami sila. Pero hindi po sila nagkakaisa kapag may rally. Marami po ang tinatamad. Diba? Marami pong hindi pumupunta. Talagang mga sangkay, tawag dito? Palpackers po sila pagdating doon. Mga tamad po talaga eh. Hindi po nila kayang magkaisa para sa para sa kanilang pinaglalaban eh. Pupunta lang sila doon pagkagabi. Diba? Gabi lang po sila pumupunta. Kaya nga, ilang beses na po nila tinry mag-EDSA, hindi po nangyayari. Kasi, biruin mo nakaraan yung mga kapatid po natin sa INC. Nag-start po silang, pumunta na po talaga sa EDSA, ang dami. Pero yung mga DDS, kaunti lang yung pumunta. Partida, panay-panawagan po yung mga influencers nila noon na pumunta na kayo dito. So, ilan lamang po yung pumunta. So, yun ang pinaka-weak side ng mga DDS. Kasi, pag pinag-usapan po natin ito mga dilaw eh. Yan, mga aktibo po yan. Mga nagpuprotesta po talaga yan. Nagkakaisa sila pagdating sa ganyan kahit kaunti lang sila eh. Sorry sa word kaunti lang po talaga yung mga dilaw. No, hindi talaga sila ganun kadami. Ngayon, mga sangkay, sila Sara, madami. Yung mga DDS, madami. Hindi po natin itatanggihan. Hindi po tayo katulad ng ibang mga vlogger na porket pro-government, tatanggi. Hindi, kunti na lang yung supporter ni Sara. Madami po talaga. Kitang-kita naman po yung evidence eh. 'Di ba? Yung numero niya sa mga survey, tapos plus yung mga nakikita po natin mga video kung paano po dinudumog itong si Sara, na kahit po tayo na pro-government, tinagugulat po tayo. Bakit ganoon? Bakit ganoon pa rin kalakas si Sara? Ang dami ng tinapon ng mga basura sa kanya. Ngayon, ito. Giniit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto. Sabi niya, never gonna happen. Hindi ako magre-resign.
Dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Yan po yung reason niya. Parang betrayal daw po ito sa 32M na mga taong nagtiwala at bumoto sa kanya. That is why ayaw po niya mag-resign. And that's her opinion. No? At matapang yung sagot no? Parang hindi talaga siya natatakot sa impeachment trial na nagaganap ngayon mga sangkay. No? At magkakaalaman naman po yan mga sangkay kung talagang kasi habang tumatagal yung impeachment trial, mas lalong didikit po talaga tayo sa pinaka-crucial. Ano 'yon? Yung tungkol naman po yan sa kaperahan ng pamilya nila VP Sara. Ang tingin ko nga sa impeachment trial, yun po talaga yung pinaka-crucial Yung tungkol po doon sa pera na may bilyon-bilyon daw po na nakita. Doon talaga yan mga sangkay. Yung confidential fund, wala yan. Yung threat, at kung ano-ano pa, wala po yan mga sangkay. Doon po sa pera, medyo, syempre, may mga tinatago din naman yan sila mga sangkay. Ngayon, sabi niya, gusto ni BBM tanggalin niya ako. Gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ginawa ni Vice Presidente ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa London, United Kingdom nitong Sabado. Sabi dito mga sangkay, sa ngayon, sinabi ni Duterte na nakatuon siya sa trabaho ng Office of the Vice President at sa kanyang defense team kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Lagi akong nagpapasalamat sa legal team, sa defense team at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at siyempre sa tulong nila sa akin at patuloy nilang pagtitiwala sa Office of the Vice President. Kahit pa man, sabi niya dito, na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparation doon ay mangyayari kapag tapos na ang impeachment trial. Kapag natapos ng impeachment trial, saka pa lang. Kumbaga, yun po yung paghahanda talaga, preparations. Kasi ngayon, mga sangkay, may possibility na pwede siyang ilaglag o pwede siyang manalo. Pero kailangan po kasi ng 16 votes No, kailangan po talaga ng 16 votes. At hindi ko alam kung kakayanin po yun. Magpapatuloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente sa Senate Impeachment Court sa Miyerkules, so this week, July 29, matapos bigyang daan ng State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, kayong mga sangkay, anong inyong opinion? Kasi, ito kapag hindi siya nag-resign, tapos nahusgahan po siya ng impeachment, ng impeachment court doon po sa Senate, hindi na po siya makakatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno, including 2028 elections. Pero kung magre-resign siya as Vice President, maaari pa rin siya makatakbo sa pagkapangulong sa 2028. Now, ano pong inyong opinion tungkol dyan? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.